birthday na yan, pag New Year na, lahat na. Thank you din talaga. Kapasalamat po kasi sa inyo kasi hindi niyo po pinabayaan si Mama. Tsaka hindi ko pa expected na nandito po kayo. Ate Casey, thank you. Thank you din kasi inalagaan mo si Mama doon. Thank you din kasi ay dito sobrang namimiss namin siya, hindi namin siya makapiling. Yun, kaya yung nagagawa mo sa kanya na gusto namin gawin, sana malapit na. Kahit pa isang araw lang silang nagsama, habang buhay ng tatanawin ng pamilya ni Leslie, ang napakagandang regalong iniwan sa kanila ni Casey. Bakit napalapit yung loob mo kay Leslie? Well, first of all, OFW po kasi siya na doon nagtatrabaho sa bahay ng mga kaibigan ko. Tuwing bumibisita ako, nandun siya. And mahilig siya magkwento sa akin lang. At nung ipangako mo ito kay Leslie, nung umalis ka, siguro nalungkot siya, no? Yes, sobra. Oo. Super. Binilin ba niya sa'yo yun na bisitahin mo yung mga anak niya? Hindi, tinanong lang po namin sa kanya na if ever may magka-chance kami na bumisita sa mga anak ninyo. So, tinatanong ko siya, what if one day makilala ko naman sila? So, parang naano siya na parang siya na rin yung nandun. Sa sarili mo naman, ano sa palagay mo ang nagbago? May nagbago ba? Marunong ka na magwalis ngayon. Marunong ka na magsaing. Magsasaing ka ba doon? Yes, pero it's more, Miss Kay, hindi po siya yung about na, ay, doon naglalaba ako, doon naglilinis ako. It's more, kailangan kong maglinis, kailangan kong maglaba, habang kailangan kong magbayad ng ganito, kailangan pumunta ng ganun, wala akong kotse, wala akong ganyan, bisikleta lang meron ako, habang kailangan may trabaho ka, may school ka, parang ikaw lang mag-isa, wala namang tutulong sa'yo. Maraming mga kabataang babae na Pilipina na nakatingin sa'yo, binabantayan ang buhay mo. Anong pwede mong sabihin sa kanila? Kailangan kilala nila yung sarili nila, kung meron silang hindi pa nagagawa, feeling nila, kaya naman nila, subukan lang para alam nila kung ano yung makukuha nila galing doon. So, doon naman sa nag-aakala na ikaw ay isang prinsesa na nakahiga sa karangyaan your whole life, anong masasabi mo sa kanila? Siyempre, malungkot na may nag-iisip ng ganon. Dahil sa totoo lang, Miss Kay, pare-pareho naman tayong lahat. And pinalaki din ako siguro na kailangan marunong ka makipagkapwa sa ibang tao. You know, doon pa lang sa kwento mo, ang dami-dami na naming nalaman na nangyari sa iyong buhay. Pero kung para sa iyo lang, like, bago ka matulog sa gabi and you think back in the past, go back to the past 4 years and encapsulate that, ano ang nasasabi mo ngayon sa iyong sarili? Ano na ang bago kay Casey na dala na niya ngayon dito sa Pilipinas? Kaya ko pala. At kaya mo pala. Pag meron kang lumuwas ka ng pumunta ka ng Maynila galing probinsya, kaya mo pala. Diba, nakahanap ka ng trabaho, kaya mo pala. Ganun lang. I agree. Congratulations, Casey. Thank you. You are a graduate in more ways than one. Thank you. Congratulations. Yeah, hey! I survived my first sit-down interview. That wasn't so bad after all. Sa dami ng natutunan ni Casey sa 4 na taon niyang pag-aaral sa Paris, isang katotohanan ang pinakatumatak sa kanya. Ito ay kung gaano karami ang kanyang blessings sa kanyang buhay. Kaya naman napakahalaga sa kanya ang magbalik at magbahagi sa kanyang kapwa Pilipino. Tulad na lang ng pagbibigay niya ng kanyang panahon at pagmamahal sa mga kabataang babae ng Chameleon sa Iloilo na naging malapit na sa kanyang puso. Abangan ang pagdalaw ni Casey Concepcion sa Iloilo, makaraan lamang ang ilang sandali. Susunduin ko ngayon yung best friend kong si Lawrence. Mahigit 1 buwan na rin ang nakakalipas mula nung kami huling magkita. Umuwi siya para lang sabay kami bumisita sa Chameleon sa Iloilo na tinatag niya para sa mga babaeng biktima ng karahasan.
po ba si Laurent? Siya po yung na-meet natin sa Paris, and siya po yung magdadala sa atin sa Iloilo. Galing lang po siya sa isang 14-hour na flight galing sa Paris. So, papahingahin mo po muna natin siya kasi medyo pagod pa. And I'm so happy to see her here. And from Burgundy po sa wine tasting, dadalhin niya tayo sa isang probinsya dito sa Pilipinas, ang Iloilo, dahil sa kanyang foundation called Chameleon. Kawawa naman si Laurent, isang araw lang halos ang pahinga, ayun, nilipad na naman uli. Pero dahil na-miss naman namin ang isa't isa, handa na kaming bumiyahe ulit together. Maayong handa. Ang Chameleon, guys, ay isang foundation na in-establish ni Laurent. 15 years siyang tumira dito sa bansa natin. So, kaya ako gusto kayong dalhin doon. Mahaba man at inulan pa ang biyahe, sulit naman ito sa mga ngiting sumundo at sumalubong sa amin. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Sa kanta pa lang nila, pauwi na ang pagod sa biyahe. Alam niyo, super ganda ng kanta ninyo and sobrang excited na kaming lahat na dumating dito and makita kayong lahat. Sobrang saya na dito pa kami napunta. So, alam niyo ba na lahat ng pictures ninyo pinapakita sa akin ni Laurent. Tita Laurent siya tawag ninyo. Lolo. Lolo pala, Lolo. Ngayong nakita ko na ang mga girls na matagal nang kinikwento ni Laurent, siguro dapat alamin ko naman kung paano sila nabubuhay. Samahan niyo ako. Lolo, ano na ba tong hinaharapan natin to? Here is a beautiful training center of Chameleon. You want to see inside? Sure. That's the clinic. The medicine comes mostly from France. Kaya, puro French ang medicine nila. Just show you the upper station for the bed. Okay. See? Wow, meron ko silang view. Well, a simple dormitory type only for And these are for the? volunteers, for the guests. This for yung mga volunteers and guests na madalaw dito. This Center 1, where the girls stay, 30 girls here, and Center 2 on the other side. Alam niyo ba na more than 3,000 square meters ang lugar na to? That's a lot of space for the girls to go around in. So here is the Center 1. Next is the classroom. Kita niyo naman, kompleto ang kagamitan ng mga girls. May computer at books pa galing France. Here is the therapy room and prayer room. Wow! Ang ganda ng mural!